Hello mga friendship. At ito, magsisimula na nga ulit ang mga klase. Yes, at back to school na naman nga tayo. I mean yung mga estudyante o mga bata. Pero tayong mga nanay, syempre tayo yung kauna-unahang nagre-ready. At ito nga, 2 days before kami pumunta sa dorm, ay nilinis ko na yung mga ibang pwedeng dalhin na gamit. Kagaya na itong mga lalagyanan na to. Etong underbed and container. At a day before, bago kami umalis, ay iniready na namin yung mga kailangan pang dalhin. At eto nga, nag-commute lang kami papuntang school at dorm niya. At kahit nga medyo masama ang pakiramdam ko, ay go lang ako para dito. At syempre, kapag para sa anak, ay gagawin mo lahat, lalo na tungkol sa pag-aaral nito. At ito nga, medyo kainitan ang pagpunta namin doon, kaya medyo ang hirap din, tas may mga bit-bit ka pa. Tapos, not feeling well ka pa. At matagal ko na nga rin itong naisip at balak na pumunta sa dorm para kahit papano ay ma-check at maayos yung mga gamit niya. Kaya nitong nagkameron ng pagkakataon ay ginrab ko na ang opportunity. At di ko na nga sinayang ang pagkakataon. Dahil syempre tayo mga parents, lalo na tayo mga mother, lahat ng makakabuti sa anak ay gagawin natin. Lalo na't kailangan nila ang tulong natin. At this school year nga ay second year na siya. Second year college. At natutuwa naman talaga ako dahil masipag din talaga siyang mag-aral. Kahit nung kindergarten pa siya, elementary and high school, palagi siyang may awards. At nung first year college nga ay kasali rin siya sa principal's list. At nakaka-proud din talaga. Sana mapagpatuloy niya ang pagiging masipag niyang pag-aaral hanggang sa matapos siya. At pagkarating nga namin ay diretso na kami dito sa dorm niya. At pagkalipas nga ng ilang minuto ay nagsimula na akong mag-ayos ng gamit niya. Iniwanan na nga niya ako dito sa dorm niya dahil mag-a-attend pa siya ng 2 meetings sa mga organization na sinalihan niya or kasali siya. At ito nga, isa-isa ko na yung kanyang mga gamit. Lahat-lahat. Toiletries, mga perfumes, accessories, damit. Basta lahat ng gamit niya dito ay ichinek ko. At gusto ko nga rin talagang i-organize to at para malaman ko na rin yung ibang gamit niya na pwede nang iuwi o yung kailangan pa niya na meron dapat dito. At buti na nga lang naisipan ko na tong gawin ngayon dahil yung mga dinala pa namin last year ay hindi pa nga niya nagagalaw. So hindi siya mahilig maghalongkat ng mga gamit niya. Kung ano lang yung mga nakikita niya ay yun lang ang kanyang madalas ginagalaw o ginagamit. Kagaya nga nitong mga shampoo, ang sabi niya ay wala na daw shampoo kaya bumili ulit ako. Tapos nakita ko dito na nag-ayos ako ay 3 bottles pa pala yung kanyang available dito na shampoo. Ganun din yung lotion. So natabunan lang dun sa likod ng cabinet at dun sa ibang part na gamit niya. Hindi lang niya na check ng maayos. Kaya ang ginawa ko na nga ay mas madali niyang makita ang mga gamit niya. Kumbaga, naka-display ng lahat. At habang nag-aayos nga ay nakakita ako nitong certificate ng award niya. At itong ang ginagawa kong ito ay hindi naman siguro sa pang-i-spoiled, lalo na kung paminsan-minsan mo lang gagawin. Dahil ikaw ay magulang, ang nasa isip mo lang kasi ay kung paano makakatulong sa anak mo. Kahit na sa palagay mo ito'y isang maliit na bagay lamang. Dahil syempre kapag nag-aaral ka at marami kang gawain, yung focus ka sa studies mo, minsan yung mga ibang bagay ay di mo na nagagawa. At na-check ko nga rin yung ibang pagkain niya dito ay expired na kaya pinagtatapon ko na. At dinouble check ko rin yung expiration date at sinabi ko na rin sa kanya, in-inform ko na siya. Etong mga food na to ay kapag nagutom lang siya sa loob ng dorm ay at least may makakain siya. Sa labas kasi siya madalas kumain. At wala din kasing kantin dito sa dorm.
At ito nga pag-organize ay isa sa hilig kong gawin. Kahit papano, kahit di ganong kalawak ang aking kaalaman sa organization, ay kahit papano ay naaayos ko na din. Di naman to ganon karami, pero ang tagal ko bago natapos dito. Kasi kalimitan sa ganitong gawain ay mas matagal talaga ang pag-itemize or segregate kaysa basta ka lang magwawalis or maglilinis. Kaya natagalan ako dito sa pag-aayos sa loob ng cabinet niya. At ito nga dinala kong underbed ay dito ko na lang pinaglalagay ang lahat ng bag niya. Kailangan din kasi ay ma-maximize niya yung space niya kasi 6 dito sa room niya pero sa ngayon ay 3 pa lang sila. At marami na nga rin ako natanggal na basura at ito nga mga plastic na to ay pinag-uuwi ko pa. Kasi para ma-reuse, kasi sayang, malalaki pa man din. Ito yung mga, kapag kinukuha niya yung mga laundry niya, pinalaundry, ito yung mga lalagyanan. So, konti na lang yung itinira ko sa kanya, yung mga pwede pa niyang magamit, kagaya niya ziplock at sa Shein na pouch. At syempre, yung ibang mga gamit na malalaking plastic ay inuwi ko pa dito sa bahay. Syempre, kailangan maging wais tayo at i-reuse natin para hindi masyado dumami ang basura. At masaya naman ako dito sa mga ginawa ko dahil matagal ko na rin itong plans. At ayan nga lahat naka-organize na including yung mga paper bag, plastic, mga bag, school supplies, accessories, damit, food, at marami pang iba. Toiletries and shoes. Kaya dapat din talaga ay pag-iisipan mo yung mga gamit na dadalhin mo dito. Kasi maliit din yung space. Kaya dapat ay yung talagang magagamit mo at space saver. At naalala ko nga nung ako ay nagbo-boarding house pa, nung ako ay nagtatrabaho. Nag-work kasi ako ng almost 15 years sa Makati. Kaya kahit papano ay naging office girl ako. Hindi lang housewife. Kaya alam ko rin yung mga ganitong sitwasyon, lalo na kung super busy ka. Minsan ay wala ka na masyadong time dito sa dorm. Palaging nasa labas or uuwi ka na lang sa inyong probinsya. Then babalik lang dito para matulog. Kaya nga binibilinan ko siya madalas na huwag kakalimutan ng susi, na i-unplug yung mga dapat i-unplug, ipadlock yung mga dapat ipadlock, at magpa-laundry bago siya umuwi para pagbalik niya ay ready for pick up na. At ayan nga, inabot ako ng almost 2 hours sa pag-aasikaso dito. Kaya nga after nito maglinis ay nagpunta na muna ako sa office dito para magbayad muna ng rental fees. At ito nga yung CR nila, ayan, masyado yung malaki. Dahil marami rin siguro talagang gumagamit dito kapag sabay-sabay ang oras ng pasok. Yung iba kasing room dito ay 4, tapos may CR pa dun sa room. Yung iba naman ay walang CR sa room, yung 6. Kaya merong isang CR na panglahatan. Dito ko nga napili dahil mas convenient siya dito kasi halos katapat lang to ng school. Tatawid lang siya, ay school na niya. Kasi mas gusto ko yung hindi na siya magbabiyahe papuntang school dahil baka matraffic pa or mahirapan pa sa pag-uwi kapag ginabi siya. Maigi ngayon dito, tatawid lang siya. At pagkatapos ko nga ay nag-check muna ako sa labas kung saan pwede kumain, kaya lang dahil wala pang pasok ay halos lahat ay sarado pa ang kainan dito. Kaya sa 7-Eleven na lang ako dumiretso. Di pa naman talaga ako ganun kagutom. Gusto ko na sanang experience yung mga ibang kainan dito. Kaya nga lang ay sarado pa. O sarado ngayong araw na to. At dahil nga hindi ako ganun kagutom, ay nalilito ako kung ano ba talaga ang kakainin ko. Kaya ito na lang ang napili kong kainin. At medyo naalatan nga ako sa hotdog na napili ko.
At dahil medyo not feeling well ako, ay di ko gusto yung masyadong matatamis na inumin, kagaya ng juice at soft drinks. Kaya okay na ako dito sa milk na to. At dahil nasa clean as you go environment tayo, ay dapat sumunod tayo. Actually, kahit hindi nga ganon, ay dapat masanay na din tayo sa ganon gawain para naman mas maging maayos ang kapaligiran natin. O tayo ay mas makatulong pa. At dahil nga hindi pa tapos ang anak ko sa meetings niya, ay bumalik na muna uli ako dito sa dorm para mag-rest na muna saglit, kahit saglit lang. At ito nga yung matatanaw mo sa labas ng dorm, sa bintana. At nahiga na nga muna ako at umidlip. Thank you for watching mga friendship. At inabot na nga ng gabi ang kanyang meeting. Dumating na siya ng 7 p.m. at umuwi na kami. After that, bye!